Magandang araw po sa inyo mga kababayan ko. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Sir Egoy. At sa mga kababayan nating nanunood sa kasalukuyan, binabati ko po kayo. Ito po ang Kababayan TV. At kung ngayon lang po kayo nakapanood ng Kababayan TV, sana po ay magustuhan nyo ang mga paksang may kaugnayan sa ating lipunan. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa Kababayan TV, pa-subscribe naman po. At sa tingin mo naman ay napakahalaga ng paksang tinatalakay natin, paki-share naman po. At kung may gusto kang sabihin, mag-comment ka lang po. At mag-like na rin po. Salamat! This is the Soul Fire Production. Ang pinakamahalaga po na bumubuo ng curriculum na ito na ipapatupad ay tatlong bagay lang po. Una, character formation. Pangalawa po, leadership role. At ang pangatlo, civic duty. Ayan po. So, pagpasensahan nyo na po ako mga kababayan kung hindi po muna ako magpapakita sa inyo at yung gwapo kong larawang nakikita nyo ngayon sa kasalukuyan, ayan muna po ang makakasama ninyo. Okay? So, ngayon po, ang ating pag-uusapan sa araw na to ay walang iba kundi ang mainit-init, no, na pinagtatalunan sa Senado ng mga magkakaibang sektor ng lipunan, no, magmula sa edukasyon, sa sandatang lakas at sa iba pang mga pangkat o sektor ng lipunan kagaya ng mga estudyante. Ayan, dahil dito sa tinatawag nating mandatory ROTC. Ayan. Kung nababasa po ninyo yung pinaka-topic natin o yung pinaka-content natin dyan, bakit nakipagkuntsabaan ang DepEd sa mandatory ROTC? So yan po yung aalamin natin ngayong araw na to. Okay po? So siguro anong bang dahilan kung bakit napasama dito ang DepEd sa tinutukoy nating mandatory ROTC? Marami bang may gustong mag-ROTC sa ngayon, sa kasalukuyan ngayon? Sa mga kabataan nating nag-aaral, lalo na dyan sa senior high school, kayo pala ang haharap at masasabak dito sa kursong ito, no, yung tinatawag nating ROTC. Dati ay sa kolehiyo po yan nangyayari, no, at yan po ay inabutan ko po ang tinatawag nila ang Reserve Officer Training Course kung tawagin nila. So ibig sabihin talagang may pagkakataon na ikaw ay masabak bilang isang opisyal ng sandatahang lakas. Kung sakali mang magpapatuloy ka o gusto mong maging sundalo, may ranggo ka nang nakatalaga, no? Sabi nga nila pwedeng ikaw ay isang first lieutenant o second lieutenant pag natapos mo yung kurso na yan, dahil sa kolehiyo po yun. So 2 taon na lang pwede ka na pumunta ng PMA. Pero dito dahil sa senior high school siya inilagay, nako, alamin natin kung anong klaseng mga gawain o gampanin ang gagawin ng mga kabataan. Ayan. At ang DepEd ay nakipag-collaborate dyan sa DND kung tawagin nila, o Department National Defense. Ayan. So alamin po natin sa DepEd yung kanilang programa at yung dahilan nila kung bakit sila napasama at tinanggap nila itong mandatory ROTC. Batay po sa Republic Act 10533 na kung saan nilikha ang enhancement of basic education, na kung saan nagkaroon po tayo ng grades 11 and 12 na tinawag nating senior high school. At dahil din po sa ang kagawaran ng edukasyon ang siyang pangunahing ahensya na nagpapausad ng pagkakaroon ng pagpapatupad ng curriculum, kaya po kami nakiisa sa DND. Ang curriculum po ang aming tinutukan. At batay po sa aming naging kasunduan
ang lalamanin po ng curriculum ay hindi naman po talagang puro military o may kaugnayan sa pagsasanay sa military. Una po, nakalagay dito sa curriculum na magpapatupad ng mandatory ROTC ay life skills. Nais namin ang mga bata magkaroon ng panghabang buhay na kakayahan at kagalingan na siyang magiging paksa ng pagsasanay. Pangalawa po, disaster preparedness. Gusto po namin na ang mga kabataan, kung sila man ay makapagtapos ng grade 12 o senior high school, ay handa na makiisa, makibahagi sa anumang mga gawain kung mayroon pong sakuna sa ating bansa. Pangatlo po, road safety. Nais po namin na bigyang diin ang kahalagahan ng isang matiwasay na daluyan ng transportasyon at daanan para ang mga kabataan po ay matuto kung paano sumunod sa mga batas trapiko. Ang pinakamaigting po dito, yung pong isinusulong namin na pagkamakabansa, pagmamahal sa bansa, nationalism and patriotism, na batay po sa aming mga pagsusuri ay lubha pong nakakaalarma. Nagkaroon po kasi ng focus group discussion ang mga professional na kung saan nag-identify po tayo ng mga values. Meron pong na-identify na 19. Una po sa 19 na ito ay family. Family. Napakaganda po. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino, ang tutok natin ay sa pamilya. Ngunit ang nakakaalarma po ay yung pang-19 na-identified na values. Alam niyo po ba, mga mahal na senador, ginoong tagapangulo, mga kababayan ko, kung ano po ito? Love of country. Love of country ang pang-19 na na-identify na values. So nakita po namin sa pamamagitan ng mandatory ROTC, mapapalalim pa natin ang pagmamahal ng mga kabataan sa bayan. Na ang ipagtatanggol nila ang ating bayan at tutulungan ang ating bayan. Dito po sa mungkahing mandatory ROTC, ay minabuti rin po naming isama ang akademya. Maari po ito'y academy ng ROTC o bahala po kayo kung ano ang mapagkakasunduan para po sa mga kawani ng DepEd at ng mga kumandant. Nais po namin na merong sapat na pagsasanay ang sino man na magiging kumandant o sino mang kawani ng kagawaran ng edukasyon na hahawak ng mandatory ROTC dito po sa pagpapatupad na ito. Sapagkat nais po namin na hindi na mangyari ang mga nakalulungkot na karanasan ng mga nakaraang panahon. At dahil po din dito, sinususugan pa namin, ay naglagay din po kami ng grievance committee mula po sa school level. Na ito po ay bubuuin ng mga kawani ng kagawaran at ganun din po ang mga taga DND. At dito po, inilagay namin sa pagpapatupad nito na kung sino man na namamahala ng pagsasanay ng bata sa ROTC ay kagyat na iniulat na nagkaroon ng pagkakamali o pag-aabuso, ay kaagad po na siya ay bibigyan ng preventive suspension. Kagyat po ang pagbibigay ng preventive suspension. Sa makatuwid po, mawawala siya habang siya binibigyan ng pagkakataon sa pag-iimbestiga. Bilang pangwakas po, ang pinakamahalaga po na bumubuo ng curriculum na ito na ipapatupad ay 3 bagay lang po. Una, character formation. Pangalawa po, leadership role. At ang pangatlo, civic duties. Sa kabuuan po, yan yung 3 mahalagang paksa na bubuo ng curriculum ng mandatory ROTC for senior high school. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, ayun naman po pala ang dahilan ng DepEd kung bakit nakiayon at nakipagtulungan ang ahensya ng edukasyon sa Department of National Defense, no? Yung tinatawag nating DND, ay para masiguro na mapataas ang pagmamahal sa ating bansa at sa ating bayan. Bagamat sinasabi ng ilang mga tagapagturo na iyan naman daw ay naka-integrate sa lahat ng asignatura o mga subject. Ika nga. Kaya lang,
wala doon yung tinatawag nating focus, no? O konsentrasyon para unawain ang bagay na yun, ang pagmamahal sa ating bayan. Natural, ang focus noon ay kung ano ang subject na itinuturo. Kaya umayon ang ahensya ng edukasyon sa mandatory ROTC na kung saan ay mas mapagtutuunan ang mga gawaing pangbayan at pagmamahal na rin sa ating bansa. Pero hindi naman para magsundalo ang lahat dahil voluntaryo naman ang pagpasok dyan. Pero syempre kung magkakaroon ng pagkakataon sa usaping seguridad ng ating bansa, ay may mga kabataan na nasanay na sa pagtatanggol sa ating bansa. Mas mabuti na yung may tinuruan at may kaalaman kaysa sa walang alam. Kailan pa ba natin gagawin kung may giyera na ba? Kulang na nga tayo sa tao, ganun din sa armas, pati ba naman sa kaalaman kung paano ipagtanggol ang ating bayan. Nakapos din tayo, di ba? Kaya siguro nila naisip ang mga bagay na ito. So hanggang dyan mga kababayan ang ating paksang tinatalakay. Sana nagustuhan nyo at naintindihan nyo yung mga punto ng bawat ahensyang nangangalaga sa ating kaligtasan at sa ating kapakanan, lalong-lalo na sa panahon na to, di ba? Kung nakikinig kayo ng mga balita, mga issue tungkol sa seguridad ng ating bansa, nandyan yung iniipit tayo ng bansang China, di ba? Kumbaga, hinahamon tayo sa ating kakayahan dahil bukod sa maliit na bansa tayo, di ba? Kumbaga wala din tayong kakayahan para tapatan sila, nandyan yung puwersa nila. Kaya siguro naghahanda ating bansa para na rin yan sa kaligtasan ng ilang mga Pilipinong nakatira dito sa ating bayan. So paano mga kababayan ko? Hanggang dito na lang po siguro muna. At ito po si Sir Egoy at ito po ang Kababayan TV. Maraming salamat po. 19. Guy. 20. John. O, tingnan natin kung nakagitna ha. Everybody, John. Nagwa-warm up lang muna tayo ha. Okay. Sige, maglalaro tayo. Ilan kayo? Okay. You will perform jumping jack 4 by 409. Moderate counting and proper. Mas commands in kaden. Commence. John, sabi ko magbilang lahat. May mga hindi na nagbibilang Assure. 4 by 20. Accelerate after 8. 18. Go. John, sabi ko magbilang lahat, may nakikita akong hindi nagbibilang. Assure.